立ち入り禁止になっているのは、ここ行くと道に迷いやすいということなんで。 10 pinaka nakakatakot na kagubatan sa mundo. Ang mundo ay puno ng mga kagubatan na hindi lamang maganda, kundi nakakatakot rin. Ang mga lugar na ito ay puno ng mga misteryo, kwento at mga kakaibang pangyayari na nagdudulot ng takot sa sinumang maglalakas loob na pumasok. Ang ilan sa mga kagubatang ito ay may masalimuot na kasaysayan ng mga pagkawala, mga kakaibang nilalang at mga paranormal activity na nagiging dahilan ng kilabot. Kung kaya't samahan ninyo akong tuklasin ang 10 sa mga pinaka nakakatakot na kagubatan sa buong mundo at alamin ang mga dahilan kung bakit ito kinatatakutan ng marami. Kaya simulan na natin. Number 1. Aokigahara Forest. Ang Aokigahara, na kilala rin bilang Suicide Forest o Sea of Trees, ay isang kagubatan sa northwest area ng Mount Fuji sa Japan na may lawak na humigit kumulang 35 square kilometers. Nabuo ang lupa nito mula sa lava ng mga pagputok ng bulkan ng Mount Fuji noong 864 Common Era na nagresulta sa isang siksik at matatag na kagubatan na kakaunti lamang ang wildlife at tubig. Bagaman maganda at tahimik, kilala ito bilang isang lugar ng mga nagsusuicide kung saan maraming katawan ang natatagpuan bawat taon. Ang mga signs sa loob ng kagubatan ay naghihikayat sa mga tao na humingi ng tulong at huwag ituloy ang kanilang balak. Kasama ng likas na kagandahan ng Aokigahara ang madilim nitong reputasyon na nag-ugat sa mga kwentong bayan tungkol sa mga yurei o mga espiritu ng mga patay na hindi matahimik. Samantala, maraming hiking trails ang nag-aalok ng kakaibang karanasan sa mga turista na dinadala sila sa loob ng isang napakatahimik ngunit madilim na kapaligiran na tila nagtatago ng mga lihim sa likod ng bawat puno. Sa kabila ng negatibong reputasyon nito, may mga taong pumupunta rito para maghanap ng kapayapaan, nagmumuni-muni sa gitna ng kalikasan, malayo sa kaguluhan ng modernong buhay. Ang mga lokal na pamahalaan at mga organisasyon ay patuloy na nagtutulungan upang bawasan ang bilang ng mga suicide incidents sa kagubatan sa pamamagitan ng masugid na pagpatrol at paglalagay ng mga signage na nag-aalok ng mga mensahe ng pag-asa. Ang Aokigahara ay naging tampok sa maraming mga libro, dokumentaryo at pelikula na nagsasalaysay ng masalimuot nitong kasaysayan at ang delikadong balanse sa pagitan ng kagandahan at kalungkutan. Sa ganitong paraan, ang kagubatan ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pag-unawa at respeto sa mga lugar na tulad nito na may malalim na kaugnayan hindi lamang sa kalikasan kundi pati na rin sa damdamin at kaluluwa ng tao. Number 2. Hoya Bacho Forest. Ang Hoya Bacho Forest na tinaguriang The Bermuda Triangle of Transylvania ay isang misteryosong kagubatan malapit sa Cluj-Napoca, Romania na may sukat na 700 hectares. Sikat ito dahil sa mga ulat ng paranormal activities at kakaibang pangyayari. Pinangalanan ito kay Hoya Bacho, isang pastol na sinasabing nawala rito kasama ang kanyang mga tupa at mula noon maraming mga tao ang iniulat na nawawala sa kagubatan. Maraming pictures mula sa loob ng kagubatan ang nagpapakita ng mga misteryosong hugis at anino na hindi maipaliwanag na nagiging sanhi ng takot at pagkahilo sa mga bumibisita rito. Gayun din, may mga ulat ng mga hindi pangkaraniwang ilaw, UFO sightings at apparition na patuloy na pinupukaw ang imahinasyon ng mga paranormal enthusiasts. Samantala, ang mga puno sa Hoya Bacho Forest ay kilala sa kanilang kakaibang hugis na baluktot at mistulang paikot-ikot na tila pinilipit ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa gitna ng kagubatan may isang bilog na lugar kung saan walang tumutubong halaman, isang misteryong hindi pa rin maipaliwanag ng mga scientists. Bagamat marami na ang nagsagawa ng pag-aaral dito, kabilang ang pagsusuri ng electromagnetic fields, wala pa ring malinaw na paliwanag sa mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa loob ng kagubatan. Gayunpaman, ang Hoya Bacho Forest ay naging sikat na destinasyon para sa mga naghahanap ng kakaibang karanasan. Lalo na sa gabi kung kailan mas ramdam ang kakaibang energy dito. Madalas itong itinatampok sa mga dokumentaryo at palabas na nagsusuri ng mga paranormal activity at misteryo. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin itong isang lugar na puno ng mga tanong at hindi maipaliwanag na mga pangyayari na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kwentong lokal at internasyonal. Bukod pa rito, ang kagubatan na ito ay hindi lamang isang simpleng kagubatan, kundi isang misteryosong lugar na bumabalot sa mga kwento, takot at pangarap
na nagpapakita ng mga hindi pa natutuklasang bahagi ng ating mundo. Number 3, Dering Woods. Ang Dering Woods na kilala rin bilang Screaming Woods ay isang kagubatan sa Kent, England, malapit sa bayan ng Plackley na tinaguriang isa sa mga pinaka-haunted na lugar sa United Kingdom. Ang kagubatan ay kilala sa mga ulat ng paranormal activities at mga kwento ng kababalaghan, lalo na ang mga kakaibang tunog tulad ng malalakas na sigaw na naririnig ng mga bisita, partikular tuwing gabi. Ayon sa mga ulat, may mga pagpapakita ng multo, kabilang ang isang paring namatay noong 18th century na sinasabing nagpapakita bilang isang anino sa kagubatan. Bukod dito, meron ding mga kwento ng mga kalalakihan sa kagubatan na hindi na muling nakita, na pinaniniwalaang ang kanilang mga kaluluwa ay nananatili pa ring nandito. May mga ulat din ng mga tao na nawawala o nagiging disoriented kapag pumapasok sa kagubatan, na itinuturing na dulot ng kakaibang enerhiya or magnetic fields na nakakaapekto sa utak ng mga bisita. Samantala, ang malapit na bayan ng Plackley, na kilala rin bilang isa sa mga pinaka-haunted na lugar sa England, ay may higit sa 12 recorded cases na pagpapakita ng multo na nagdaragdag pa sa misteryo at takot na bumabalot sa lugar. Ayon sa mga lokal na kwento, ang mga tunog at pagpapakita sa Dering Woods ay mula sa mga kaluluwang hindi matahimik dahil sa marahas na kamatayan, habang ang iba ay naniniwala na may mga sinaunang ritual na isinagawa sa kagubatan noong unang panahon na nagdudulot ng kakaibang enerhiya dito. Bagaman may mga scientific explanation tulad ng natural na tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno at mga environmental factors na nagiging sanhi ng disorientation, nananatiling isang misteryo ang mga pangyayari sa Dering Woods. Gayunpaman, patuloy itong dinarayo ng mga naghahanap ng paranormal experience, lalo na tuwing gabi, ngunit palaging may babala na mag-ingat at huwag mag-isa sa kagubatan. Ang Dering Woods kasama ang Plackley ay isang destinasyon na puno ng misteryo, takot at kaguluhan na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga mahilig sa horror at paranormal, at patuloy na nagpapaalala sa atin ng mga hindi pa natin lubos na nauunawaan sa mundo ng kababalaghan. Number 4, Epping Forest. Ang Epping Forest ay isang sinaunang kagubatan na matatagpuan sa east side ng London na sumasaklaw sa mga bahagi ng Essex at Greater London sa United Kingdom. May lawak ito na humigit kumulang 2,400 hectares. Ang kagubatan ay mayaman sa kasaysayan at kilala sa mga kwentong kababalaghan. Ang lupa nito na binubuo ng chalk at clay ay nagbibigay ng sustansya sa makapal na mga puno tulad ng sinaunang oak, beech at hornbeam. Noong 12th century, idineklara ito ni Henry II bilang isang royal forest, isang protektadong lugar para sa pangangaso ng hari at ng mga kilalang tao. Sa paglipas ng panahon, ang Epping Forest ay naging sikat dahil sa mga kwento ng mga multo at misteryo. Sinasabing ang kilalang highwayman na si Dick Turpin ay nagtago sa kagubatan noong 18th century, at may mga ulat ng kakaibang ilaw, mahiwagang tunog at malamig na hangin na nagdudulot ng kaba sa mga bumibisita rito. Bukod pa rito, pinaniniwalaang ang kagubatan ay ginamit para sa mga pagan ceremony at ritual noong sinaunang panahon, na nagdaragdag pa sa mystical nitong reputasyon. Sa kabila ng mga nakakakilabot na kwento, ang Epping Forest ay nananatiling isang paboritong destinasyon para sa mga hiker at nature lovers. Ang mga hiking trails nito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na maranasan ang natural na kagandahan ng kagubatan habang lumalakad sa lilim ng mga sinaunang puno. Bagaman malapit ito sa civilization, ang ilang bahagi ng kagubatan ay napakatahimik na nagdudulot ng kakaibang karanasan, lalo na kapag gabi. Ang pamahalaan at mga lokal na organisasyon ay patuloy na nagsisikap na pangalagaan ang Epping Forest upang mapanatili itong likas na yaman para sa susunod na mga henerasyon. Sa ganitong paraan, ang kagubatan ay nagiging simbolo ng delikadong balanse sa pagitan ng kalikasan at misteryo. Isang lugar na nagbibigay ng kapayapaan at nagtatago ng mga lihim na nagbibigay buhay sa mga kwento ng kababalaghan. Number 5, the Island of the Dolls. Ang isla ng mga manika o La Isla de las Muñecas ay isang misteryosong lugar na matatagpuan sa mga kanal ng Xochimilco, malapit sa Mexico City. Kilala ito dahil sa libo-libong manika na nakasabit sa mga puno at kabahayan sa isla na nagbibigay dito ng isang kakaiba at nakakatakot na aura. Ang kwento ng isla ay nagsimula noong 1950s nang si Don Julian Santana Barrera,
ang tagapangalaga ng isla, ay natagpuan ng bangkay ng isang batang babae na nalunod malapit sa isla. Mula noon nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang pangyayari at paranormal activity, kaya't sinimulan niyang mangolekta ng mga manika bilang paraan ng pagpapatahimik sa kaluluwa ng bata at proteksyon laban sa masasamang espiritu. Ang mga manika na kadalasang hindi maayos, kulang at tinakpan ng dumi ay isinabit niya sa mga puno at sa kanyang tahanan. Nakalaunan ay naging libo-libo. Ang isla ay naging sikat na destinasyon para sa mga adventurista at paranormal enthusiasts dahil sa mga ulat ng misteryosong tunog, paggalaw ng mga manika kahit walang hangin, at pakiramdam na ang mga mata ng mga manika ay sumusunod sa mga bisita habang sila'y naglalakad. Ayon sa mga lokal, ang isla ay tinitirahan ng mga kaluluwa ng mga patay at ang mga manika ay kinokontrol ng mga ito. Kasama na ang presensya ng espiritu ng batang babae na nalunod na patuloy na nagpaparamdam sa mga bumibisita. Ang isla ng mga manika ay naging isang tanyag na destinasyon para sa mga naghahanap ng kakaibang karanasan, lalo na sa mga interesadong makaranas ng paranormal, at madalas itong dinarayo ng mga paranormal investigators na nagtatangkang magdokumento ng mga kakaibang pangyayari at espiritual na aktibidad. Samantala, upang makarating sa isla, kinakailangan ng isang paglalakbay sa pamamagitan ng bangka mula sa mga kanal ng Xochimilco na isa na ring sikat na lugar ng turismo sa Mexico. Ang isla, sa kabila ng pagiging isang tila simpleng atraksyon, ay puno ng misteryo, takot at kwento na patuloy na humihikayat ng mga turista at paranormal investigators mula sa iba't ibang panig ng mundo. Number 6. Brancastle Forest. Ang Brancastle Forest na matatagpuan sa paligid ng kilalang Brancastle sa Romania ay isang lugar na puno ng misteryo at takot. Kilala ito bilang Dracula's Castle. Ang castle ay madalas na iniuugnay kay Vlad the Impaler na naging inspirasyon sa nobelang Dracula ni Bram Stoker. Bagaman walang ebidensya na siya ay nanirahan dito, ang kwento ni Dracula ay malalim na nakakabit sa lugar na ito, kabilang ang kagubatan na nakapalibot sa kastilyo. Ang Brancastle Forest ay sikat hindi lamang sa mga ulat ng paranormal activity, kundi pati na rin sa mga kwento ng mga nawawalang tao at mga nilalang na sinasabing naglalakad sa gabi. Maraming kwento ang nagsasaad na ang kagubatan ay tahanan ng mga masasamang espiritu at mga vampira na nagiging dahilan ng takot sa mga lokal at bisita. May mga ulat ng mga multo na nagpapakita sa kagubatan, kasama ang mga kakaibang tunog ng bulong at kaluskos na naririnig tuwing gabi. Bukod dito, may mga nagsasabing ang kagubatan ay ginagamit sa mga sinaunang ritual at sacrifices na nagdulot ng masamang energy na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Samantala, ang ilan sa mga lokal na kwento ay nagsasabing ang mga ritual na ito ay nagpasimuno ng mga kakaibang energy na nagiging dahilan ng anxiety at takot sa mga pumapasok sa kagubatan. May mga bisita dito na nagsasabi ng biglaang pagbaba ng temperatura at pagkakita ng mga kakaibang ilaw na naglalaro sa kagubatan na lalong nagdaragdag sa misteryo ng lugar. Sa kabila ng mga scientific explanation na maaring magdulot ng pagkaligaw tulad ng natural na tunog ng hangin at mga optical illusions, nananatili pa rin ang mga kwento ng kababalaghan at paranormal na karanasan sa Brancastle Forest. Gayunpaman, ito ay patuloy na dinarayo ng mga naghahanap ng kakaibang karanasan, lalo na tuwing gabi, at nag-aalok ng isang memorable experience sa mga mahilig sa horror at kababalaghan. Ang Brancastle Forest, na bahagi ng kasaysayan ng Brancastle, ay isang lugar na puno ng misteryo at takot na patuloy na bumabalot sa imahinasyon ng mga tao sa buong mundo. Number 7. Old House Woods. Ang Old House Woods ay isang kilalang lugar sa Matthews County, Virginia na puno ng misteryo at kababalaghan, at ito ay naging bahagi ng lokal na alamat mula pa noong 1700s. Ang kagubatan na matatagpuan malapit sa Chesapeake Bay na kilala sa kanyang masukal na kalikasan na nagbibigay ng isang eerie na ambience, lalo na sa mga kwento ng mga multo ng pirata, sundalo at iba pang mga nawawalang kaluluwa. Sinasabi ng kwento na isang grupo ng mga pirata ang naglibing ng kayamanan sa kagubatan, ngunit namatay bago nila ito makuha muli, kaya't ang kanilang mga multo ay patuloy na nagbabantay sa lugar. Ang pangalan ng kagubatan na ito ay nakuha mula sa isang lumang bahay na minsang nakatayo rito noong 18th century, ngunit nasunog ito at ngayon ay tanging mga remains na lamang ang natitira.
Ayon sa mga ulat, may mga nakikitang multo sa paligid ng dating bahay. Kasama na ang mga hindi maipaliwanag na ilaw at tunog ng kabayo at karwahe. Samantala sa panahon ng American Civil War, ang lugar ay naging bahagi rin ng mga kwento ng mga multong sundalo na sinasabing naglalakad bilang mga anino sa kagubatan. At ang mga ilaw na tila lumulutang sa hangin ay patuloy na nagbibigay takot sa mga bumibisita. Gayunpaman, ang Old House Woods ay kilala rin sa mga misteryosong pagkawala, kung saan may mga tao na nawawala sa kagubatan at hindi na natatagpuan. Isa sa mga pinakasikat na kwento rito ay ang multong karwahe na sinasabing naglalakbay sa kalagitnaan ng kagubatan ngunit bigla na lamang nawawala sa dilim. Bagaman ito ay kilala bilang isang lugar ng kababalaghan, ang kagubatan ay may likas na kagandahan na lalo pang nagpapalalim sa kanyang reputasyon bilang isang haunted na lugar. Ang Old House Woods ay isang sikat na destinasyon para sa mga mahilig sa paranormal na naghahanap ng kakaibang karanasan o ng pagkakataong makakita ng mga multo. Sa kabila ng kanyang natural charm, ang mga kwento ng multo, nawawalang kayamanan at mga misteryosong pangyayari ay nagbibigay rito ng isang kakaibang pakiramdam na humihikayat sa mga mahilig sa kwentong bayan at paranormal activity na nagsisilbing paalala ng masalimuot na kasaysayan ng lugar. Number 8, Amazon Rainforest. Ang Amazon Rainforest na kilala bilang Lungs of the Earth ay ang pinakamalawak at pinakamalaking rainforest sa mundo na sumasaklaw ng humigit kumulang 5.5 million square kilometers sa South America na karamihan ay nasa Brazil, ngunit umaabot din sa Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname at French Guiana. Ang kagubatan na ito ay kilala sa kanyang kahangahangang biodiversity, kung saan matatagpuan ng mahigit 10% ng lahat ng species sa planeta, kabilang ang libu-libong uri ng insekto, halaman, ibon at amphibian. Gayunpaman, sa kabila ng kagandahan at kahalagahan nito sa ecosystem, ang Amazon ay kilala rin bilang isang scary forest dahil sa mga natural na panganib at kakaibang aspeto nito. Dahil ang kagubatan ay tahanan ng ilan sa mga pinakanakamamatay na hayop tulad ng jaguar, anaconda at iba't ibang uri ng ahas na may malakas na kamandag. Ang matinding init, humidity at kapal ng halaman ay nagdudulot ng matinding hirap sa mga manlalakbay at marami ang nawawala at hindi na natatagpuan pa. Bukod dito, ang Amazon ay puno ng kwento ng mga kakaibang nilalang tulad ng mga kurupira na espiritu ng kagubatan at mga engkanto na pinaniniwalaan ng mga lokal na tribo na nagbabantay sa kalikasan at nagpaparusa sa mga nang-aabuso rito. Gayunpaman, ang patuloy na pagbabago ng view at impenetrable vegetation ng Amazon ay nagpapahirap sa exploration ng kagubatan. At kahit na ang mga modern researchers ay nahihirapan sa pag-access sa malalayong bahagi nito, ngunit ang Amazon ay nakaharap din sa malaking banta mula sa deforestation na hindi lamang nagpapabawas sa kahalagahan nito sa ecosystem, kundi nagdudulot din ng global effect sa klima. Ang mga kwento, panganib at tunay na banta ng kalikasan ay nagpapaalala sa atin na ang Amazon Rainforest ay higit pa sa isang simpleng kagubatan dahil ito ay isang mundo ng mga lihim, kagandahan at panganib na nagdadala ng parehong takot at pagkamangha sa mga taong tumutuntong sa loob nito. Number 9, Clapham Wood. Ang Clapham Wood ay isang kagubatan na matatagpuan malapit sa nayon ng Clapham sa West Sussex, England, at kilala ito bilang isa sa mga pinaka-nakakatakot na kagubatan sa bansa dahil sa mga ulat ng paranormal activity, nawawalang tao at mga kwento ng kulto na bumabalot dito. Simula noong 1960, ang Clapham Wood ay naging sentro ng misteryo at takot na may mga ulat ng mga tao at hayop na biglaang nawawala o nagiging biktima ng mga kakaibang pangyayari. Ilang mga alagang hayop, lalo na ang mga aso, ay bigla na lamang nawawala o nagpapakita ng kakaibang pag-uugali kapag nasa loob ng kagubatan. Ayon sa mga kwento, ang kagubatan ay ginamit ng isang lihim na kulto na tinatawag na Friends of Hecate, na sinasabing nagsasagawa ng mga ritual at sacrifices sa loob ng Clapham Wood na nagdulot ng malas at mga misteryosong energy na nababalot sa lugar. Samantala, ang mga lokal na kwento ay nagsasabing ang mga ritual na ito ay nagpasimuno ng mga kakaibang pangyayari, kabilang ang mga ulat ng multo, nawawalang tao at mga kakaibang ilaw o UFO sightings na nakita sa kagubatan noong 1960s at 1970s.
Gayunpaman maraming bisita ang nag-uulat ng pakiramdam ng anxiety, pagkahilo at biglaang pagbaba ng temperatura habang nasa kagubatan. At ang ilan ay nagsasabing nakakaramdam sila ng presensya ng mga kakaibang nilalang. Bagaman may mga scientific explanation na nagsasabing ang mga pangyayaring ito ay maaaring dulot ng natural phenomena tulad ng magnetic fields o mga echo effect, nananatili pa rin ang takot at misteryo na bumabalot sa Clapham Wood. Ang kagubatan ay patuloy na dinarayo ng mga naghahanap ng kakaibang karanasan, lalo na ng mga mahilig sa paranormal at horror. Ngunit palaging may babala na mag-ingat sa pagpasok dito, lalo na sa gabi. Ang Clapham Wood, sa kabila ng mga pagsisikap na ipaliwanag ito ng logical, ay nananatiling isang lugar na puno ng misteryo at kababalaghan na nagbibigay buhay sa mga kwento ng kulto at mga nawawalang kaluluwa na tila iniisa-isa ang sarili nilang kwento sa loob ng mga siksik at madilim na bahagi ng kagubatan. Number 10, Fengdu Ghost Forest. Ang Fengdu Ghost Forest ay bahagi ng kilalang Fengdu Ghost City, isang lugar sa China na puno ng kasaysayan, kwento at misteryo. Matatagpuan sa North Shore ng Yangtze River sa Chongqing Municipality, ang kagubatan na ito ay nakapaligid sa bundok Mingshan at kilala sa makapal na kalikasan at eerie na ambience. Ang Fengdu Ghost City na may higit sa 2,000 years ng kasaysayan ay itinuturing na Ghost City dahil sa mga kwento na nagsasabing ito ang pintuan patungo sa impyerno, kung saan ang mga kaluluwa ng mga namatay ay dumaraan bago humarap sa mga hukom ng kabilang buhay. Samantala, ayon sa kwento, ang Fengdu ay pinamamahayan ng mga Diyos ng kamatayan na sina Yin Changsheng at Wang Fangping na nag-aaral ng immortality at kalaunan ay naging mga bantay ng mga kaluluwa sa kanilang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Gayunpaman, ang Fengdu Ghost Forest ay sinasabing tirahan ng mga nawawalang kaluluwa na hindi pa nakakatawid sa kabilang buhay, at ang mga templo at structures rito ay pinalamutian ng mga estatwa ng mga demonyo, multo at scenes o mga gawain ng pagpaparusa sa impyerno. Isa sa mga pinakasikat na bahagi ng kagubatan ay ang Bridge of Helplessness, kung saan pinaniniwala ang sinusuri ang mga kaluluwa bago sila payagang tumawid. Bagaman puno ng madilim na tema, ang Fengdu Ghost Forest ay patuloy na pinupuntahan ng mga turista at mga deboto na nag-aalay ng dasal para sa kapayapaan ng mga yumaong mahal sa buhay. Gayunpaman, ang lugar na ito ay isang mahalagang bahagi ng cultural heritage ng China na nagbibigay ng isang mahalagang pagtingin sa kanilang malalim na paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan at ang kanilang mga tradisyon ng paggalang sa mga namatay. Sa kabila ng modernisasyon, nananatili pa rin ang mga alamat ng Fengdu Ghost Forest na nag-aalok ng isang kakaibang pagsilip sa espiritual at kultural na kasaysayan ng China, habang pinapanatili ang natatanging ganda nito bilang isang lugar ng misteryo at kabanalan. Ang mga kagubatang ito ay hindi lamang mga destinasyon ng kalikasan, kundi pati na rin ng mga kababalaghan at misteryo na tila lampas sa ating imahinasyon. Bagamat maaari nating ipaliwanag ang ilan sa mga ito bilang mga kwentong likha lamang ng takot o pagkakataon, hindi maikakaila na ang mga kwentong ito ay nagiiwan ng matinding impresyon at nagpapaalala sa atin ng hiwaga ng mundo. Kung kayo ay may sariling karanasan o kwento ng kakaibang kagubatan, i-share ninyo ito sa comment section dahil gusto naming marinig ang inyong mga istorya. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.